Sabi ko, maaring isa itong parusa sa akin ng Diyos sa dami kong mga nagawang kasalanan. Kaya naisip ko na tapusin na lang ang buhay ko. Nabulag si Fabian sa edad na 18 dahil sa maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw bilang isang hardinero na mula humapdi at tuluyan ng lumabo ang kanyang mga mata. Lumapit sa isang albularyo si Fabian, subalit nabigo lamang ito na maibalik ang linaw ng kanyang paningin hanggang sa siya ay lumapit sa espesyalista. Subalit dahil sa kakapusan ng pera, hindi na ituloy ang kanyang operasyon. Tinapat ako ng doktor at sinabi niya sa akin na wala na raw silang magagawa para maibalik yung aking paningin. Nung marinig ko yun, sobrang lungkot ang naramdaman ko. Sabi ko, paano na ako? Wala nang halaga ang aking buhay. Ang masakit na balitang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pigati. Upang maibsan ang nadaramang lungkot, ibinaling na lamang niya ito sa bisyo. Nagpasya ako na balikan ang mga bagay na ito kasi doon lang ako nagiging masaya. Naging libangan ni Fabian ang makinig sa radyo na siyang nagbigay daan upang marinig ang magbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Nakapakinig ako ng pangangaral ng isang pastor. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya pinakinggan kong mabuti. Inaramdaman kong tumutulo ang luha ko. Damandama kong mayroong Diyos na nagmamahal sa akin. At sobrang saya ang naramdaman ko na hindi ko natagpuan doon sa aking mga bisyo. Naging masidhi pa ang pagnanais niya na makilala ang Panginoong Hesus. Sa imbitasyon ng kanyang tiyahin, siya ay regular na nagsimba at dumalo sa mga Bible study. Hindi nagtagal ay ibinahagi na rin niya ang mabuting balita sa kanyang mga kamag-anak. At nang lumaon ay nagpasimula siya ng Bible study group hanggang sa nagbabahagi na siya ng salita ng Panginoon sa pulpito tuwing linggo. Ang ginagawa ko, nagpapabasa ako ng Bible. Tapos nagkaroon ako ng digital Bible. Nakikinig din ako sa YouTube sa pangangaral ng iba't ibang mga pastor at doon nakakakuha ko ng idea. Kalaunan, si Fabian ay binansagang bulag na nag-aakay ng mga bulag sa katotohanan. Isang patunay ay ang buhay ng kanyang pamangking si Aloha. Noong bata po kasi ako, I've experienced yung physical abuse. So dahil po doon, nagkaroon ako ng mga suicidal thoughts pero hindi yun natutuloy kasi nga po, naaalala ko yung mga paalala sa akin ng Tiffany. He was really used by the Lord kung paano niya ako, kami magkakapatid pinalaki. Yung guidance niya through the Word of God, yung mga bagay na naaalala ko po during those dark moments in my life. So, sa ngayon po, from Children Ministry, I'm leading the youth sa church namin. I'm also part of the worship team. Sobrang galak ang aking naramdaman na kahit madilim ang aking paningin, ay ginagamit ako ng Diyos sa paghahayag ng kanyang salita para magbigay ng liwanag doon sa mga taong madilim ang kaisipan. Si Fabian ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang full-time pastor. Kasama ni Fabian sa gawaing ito ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay Sunday school teacher at ang kanyang dalawang anak ay bahagi ng praise and worship team. Naging blessing pa sa akin na ako ay nabulag dahil nakilala ko ang Panginoon. At lagi ko ngang sinasabi, tanggap ko ito, Panginoon. Ang mahalaga na kapag lilingkod ako sa iyo, sapat na sa akin na ako yung pinatawad at iniligtas. Siya ang nagbigay ng liwanag sa aking mundong madilim. All things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purpose. Kahit na, yun nga, at first, no, sobrang painful for him to lose his eyesight, but then he saw that God can use yung pagkabulag niya to bring more people to Jesus. And right now, kumbaga, he even sees it as a blessing. Yes. You know, his physical blindness, Fabian was not hindered at all to bring light and sight to those who are spiritually blind, Amen. to those who are lost completely. In fact, the Lord continues to use him mightily. So there's no disability that will put us at a disadvantage and we say, Lord, I can't be used by you. Hindi.
All the Lord needs is a willing heart to say, yes, Lord. And if you're watching right now and you're willing, you desire to receive Jesus Christ in your heart and in your life, all it takes is a simple prayer, a prayer said in faith, believing that He died on that cross to save you from your sin, to save us from our sins. And if the answer is yes, then pray with us this simple prayer. Just say, Dear Jesus, many times I have questioned you. Many times I've asked you why, bakit ganito, Lord? Bakit nangyari ito sa akin? And I have just complained and complained over and over again. I even murmured. And for all those times, Lord, I realized that I was just making excuses because I was running away from you, from your love. I know, Lord, that no matter how fast I run, I can never run away from your love. Because you purpose in your heart to love humanity while we were so sinful and rebellious. So right this moment, Lord, I just say, I surrender to you. I surrender my life to you. I surrender to you my past and even my future. It all belongs to you. As I bow the knee and humble myself and ask for your forgiveness and invite you now, Jesus, into my life to be my Savior and my Lord. Thank you for willingly shedding your life's blood in order to purchase what was due me, the punishment that was meant for me. You took it all on the cross and paid it in full. I acknowledge that love and I treasure that love. And so I receive that love wholeheartedly this very moment. Thank you, Lord. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Are you facing challenges that seem insurmountable? Remember, our God is an ever-present help in times of trouble. He is always willing to reach out to us, especially in our moment of need. All it takes is a simple prayer. If you're seeking guidance, support, and the comforting presence of God, call our 24/7 prayer center now. Our trained prayer counselors are ready to pray with you and offer sound advice from the Bible. Don't face your struggles alone. Let us walk with you in faith and healing. Kung ikaw naman ay naninirahan sa ibang bahagi ng mundo, maaari kang makipag-ugnayan sa aming trained prayer counselors sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Gamitin lang ang keywords The 700 Club Asia. Para sa mga updates tungkol sa mga gawain sa CBN Asia, i-add lamang ang The 700 Club Asia sa inyong social media accounts sa Facebook, Instagram at X, formerly Twitter. Are you seeking to deepen your understanding of God's will for your life? Look no further. Continue to grow in the knowledge and wisdom of the Lord Jesus Christ by watching the teaching and live videos posted on the 700 Club Asia fan page. Our hosts share powerful lessons that can transform your perspective and guide you on the path of God's perfect will. Whether you're looking for spiritual insights, practical wisdom, or encouragement, our videos offer something for everyone. Join our community of believers on Facebook by adding us with the keywords The 700 Club Asia. Don't miss out on this opportunity to enrich your spiritual journey and draw closer to God. Maaari niyong balikan ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagpalakas ng iyong loob at nagdulot sa inyo ng magandang pagbabago sa YouTube channel nito. Mababasa naman sa cbnasia.org ang mga devotionals na inyong magagamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time.
Find strength and encouragement from devotionals that you can listen to on your mobile device. Download Tanglaw now. It is the first Taglish devotional app in audio and text format, voiced by friends and partners of the 700 Club Asia. Get it from Google Play Store, iOS, Spotify, Apple Music, and Apple Podcast. Gabi ng Huwebes nang sumiklab ang sunog sa Barangay 105, Tondo, Manila. Di baling di mo na makuha yung mga gamit, makalabas lang kami. Ang pagkakaroon ng malinis na tubig at kapaligiran ay nananatiling hamon bawat araw. Pag hindi malinis yung tubig, magkakasakit yung mga bata. Namigay ang Operation Blessing ng malinis na tubig na maiinom at mga hygiene kit. Malaking bagay na siya sa mga bata pagmugas ng mga kamay nila. Eunice and hundreds of our kababayans affected by the recent fire disaster in Tondo were grateful for the help you sent. Thank you for helping us restore hope and dignity among our struggling kababayans. Please consider sending a special gift today at cbnasia.com/give so we can help so many more. Thank you for your kindness and for making a meaningful impact on the lives of those affected by this disaster. God bless you. Walang ibang ninais ang mag-asawang Jobert at Vangie Maningo kung hindi ang magkaroon agad ng supling. Gusto ko agad magkaanak kasi galing kami sa broken family. Kaya gusto kong on my time, on my family, ma-redeem yung mga bagay na nasira sa family ko before. Agad na dininig ng Panginoon ang panalangin ng mag-asawa. Matapos ang 1 taon ay nabiyayaan sila ng anak na pinangalanan nilang Yesha Samuel. Subalit, ang kasiyahan ay unti-unting napalitan ng pangamba nang pagkalipas ng 2 linggo ay bigla ang nilagnat ang kanilang anak. Sepsis ang naging diagnosis kay Yesha. All along, kala namin na isolated case lang yun. Sa madalit sabi, gumaling siya. 2 taon matapos ang unos sa pamilya Maningo, ay nabiyayaan sila muli ng pangalawang supling, si Zia Gabriel. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na kalbaryo sa kanilang pamilya. Yung aking pangalawa, ganun din. 14th day, nilagnat. So alam na namin yung drill. Hindi kami makahinga, yung kada may sasabihin, may gagawin para sa kanya. Tapos, nararamdaman ko na hindi na okay. Kung sakali na mabuhay siya, may cerebral palsy siya. Or gulay siya or ganun. Kasi madami na siyang seizures sa ulo. Si Jobert ayaw, nilalaban niya talaga. Sabi ko, Bert, nahihirapan na siya. Kasi yung ko dun sa may room niya, dahan-dahan hanggang sa nag-flat na siya. Wasak na wasak kami nun. Hindi namin alam kung anong gagawin nun. After a few months, namatay yung aking father. Tapos, mga 2 months ulit, 2 or 3 months ulit, namatay naman ang aking mother-in-law na kasama namin sa bahay during that time. So, 10 months span, 3 taong pinakamahalaga sa buhay namin ang nawala. So, during that time, nabaong kami sa utang. Dark age talaga sa amin yon. Subalit sa gitna ng iniindang kalungkutan, sumilip ang pag-asa. Hindi inaasahan ng mag-asawa na sila ay muling magkakaanak noong 2020. Ngunit naging kagyat ang kanilang selebrasyon dahil sa 3 buwan ay nakunan si Vangie. Nawala ng heartbeat ang aming baby. So, nalaman ko po yun on my birthday pa. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, marubdob ang panalangin ng kanilang anak na si Yesha upang magkaroon muli ng kapatid. Oo nga, no? Parang ang selfish ko naman. Trauma ko lang, yung emotion ko lang, ang ipapalit dun sa pwede pa naman ako mag-conceive. Sobrang saya ni Yesha nung nalaman niyang buntis ako. 2 taon matapos mawala ang pangatlong anak, ginawa na ng mag-asawa ang lahat upang masiguro na magiging maayos ang pang-4 na pagbubuntis ni Vangie. Sa pagkapanganak ng kanilang ika-4 na supling,
na si Kazaya Hadasa, walang mapagsidlan ng kaligayahan ang mag-asawa. Pinagawa ni Jobert lahat ng test. Nagtataka silang lahat na bakit nyo papagawa yung test, hindi yung mga ano lang. So the following day, nalaman namin na meron na siyang sepsis, pneumonia, and UTI. Ikinagulat din ng mag-asawa na maliban sa mga nasabing karamdaman ay may mas malaki pa silang kakaharapin na kondisyon ng anak, ang malaking butas nito sa puso. Grabe na yung hingal ng anak namin, kahit tulog, grabe yung hingal, lalim. Tagmandaling araw nagigising ako, tinitingnan ko kung buhay pa yung anak ko. Everyday, salita kami ng asawa ko na nananalangin sa kanya. Naghanap ako ng mga videos sa YouTube ng mga miracle healing. Yun na panood ko sa CBN, yung miracle po ng mga healing ng mga bata doon. Nakaramdam ako ng malaking pag-asa. Sabi ko, Lord, kung nagawa mo sa kanila yun, kaya mo rin gawin yun sa anak ko. Tapos yung dinala kami ng Panginoon sa kwento ni Hezekiah, kung saan sabi ng Panginoon, I've heard your cry, and I will heal you for my glory's sake. Bitbit ng mag-asawa ang pangako ng Panginoon habang dinadala na sa operating room ang kanilang anak para sa open heart surgery. Malala yung case ng anak mo. There's a possibility na sa lamesa siya aabutan ng operating room. Sabi ko, sige doc, pero gagaling siya. Nasa loob siya ng operation, di namin alam. Hindi kami kumain, nag-fasting kami, nanalangin kami, naka-prayer network kami. Ay, hindi pa kayo na-update? Ay, bakit po? Tapos ang operation, 2 hours ago. Successful ang operation. Masarap sa pakiramdam ng time na yun. Lagi namin babalikan yung time na yun na ganun. Ang Lord ay sapat. Kasi ang pinagpe-pray namin healing eh. Pero sinagad ng Lord hanggang provision. Wala kaming binayaran. Nasabi ko sa sarili ko, ano pang problema ang hindi kayang solusyonan ng Panginoon sa amin. Buhay nga ng anak ko, binigay niya eh. Kaya alam namin ganun ka makapagyarihan ng Panginoon. Lahat kaya niyang gawin. Walang imposible. That's what testimonies and stories are for, Camila. So those who are watching will be strengthened in their faith and believe that because God did that in the past, babalikan at babalikan mo yun. And so your faith is strengthened and be emboldened to ask now. Yes, yes, maybe you're watching right now and like, Jobert and his wife, meron kayong matinding pagsubok na pinagdadaanan ngayon. The Lord hears you, He's close to the brokenhearted, and He loves you. So would you step out in faith and pray for that? Lay it on the feet of the Lord. Let's pray. Father God, there are people who are watching right now, and right now their heart is breaking. Yung anak po nila may sakit, and Lord, you love their child more than they even love their child. So Lord, right now, Lord, we ask, Lord, for your healing power. Please touch this little child right now. Heal this child in the name of Jesus. There's there's a child born also with a hole in their heart. The Lord is healing your child's heart. He will not need surgery anymore. That hole will close on its own in the name of Jesus. There's also somebody who's watching right now, and yung anak nyo ay paulit-ulit na nagkakaroon ng asthma attack. The Lord is healing your child right now, clearing his airways. He'll be able to breathe well, and he will have a healthier life from this day on. There's also somebody who's watching right now, lubog kayo sa utang, at stress na stress kayo, and the Lord wants to give you rest. He says, I will help you pay all your debts. You will be debt-free before this year has ended. And bibigyan kayo ng palugit ng yung mga pinagkakautangan mo. But the Lord also wants you to ask for forgiveness for spending beyond your means. He wants to heal you. He wants to plug that hole so that you will never get into debt again. There's also somebody who's watching right now, several people who have cancer, different types of cancer, breast cancer, prostate cancer. There's somebody with lung cancer and liver cancer. The Lord, He says He's going to heal you. He's going to use even the chemotherapy to heal you. He will protect all your other organs so that you will survive this. Thank you, oh God. You are healed in the name of Jesus. Amen. There's someone watching now, you're very anxious. You've been jobless for
close to 6 months and you're wondering how this year is going to turn out, the Lord says to you, I will show you my favor because I love you. Have faith, receive that. Thanks. Just give the Lord thanks for that, for He will do it. There's also someone watching right now na meron kang swollen right knee and it's so painful. The Lord is bringing healing to your right knee. Receive that in Jesus' name. Someone watching and meron kayong colon cancer and it's stage 3 and you're just so fearful about the future. The Lord says, I am healing you this very moment. I'm removing every cancer cell from your body. You are totally made whole. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Amen. 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 Nagnalangin si Petero kay Rose at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan nandito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Roder, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Sabi ni Mama, ang mga damdamin darating yan, dalistin. Sa susunod, di nahahayaan ka na sumunod sa biglang damdamin na hindi rin pala magtatagal. Bakit nga ba kay bilis sumugal? Eto na nga, kaya ako may patisyo. Bakit ka ganon? Ba't mo kami sinasaktan? I did not know na nung time pala na yon o nung araw na yon, that's gonna be my turning point. And God will break me on that night. Sa pag-aakala ni Eileen na ang pagmamahal ng isang lalaki ang kukumpleto sa kanyang buhay, pinasok niya maging ang tinatawag na no-label relationship. I was already in love with the idea of love that I forgot the real meaning of love. Who is God Himself? Subalit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang walang katumbas na pagmamahal sa kanya ang lalaki at kaibigan lang ang turing sa kanya. Kalaunan ay iniwasan na rin siya ng naturang lalaki. Tagal-tagal ako nun kay Lord. Kasi parang ang eksena ko pa nun, may trust issue ako kay God. Kasi parang, akala ko ba totoo ka? Akala ko ba di ka sinungaling, nagsasabi ka ng totoo? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba all good and perfect gifts come from above? Akala ko ba you are my good father and you will never withhold anything good from your children? Dahil dito, ginugol na lamang niya ang kanyang oras sa pagpapaganda at pagpaparetoke ng iba't ibang parte ng kanyang mukha. Bukod dito, ay ginawa niyang abala ang sarili sa paghahanap buhay.
nang siya ay mag-host sa release party ng Pansumandali na isa sa mga awiting pinroduce ng Reverb Worship, ang music arm ng CBN Asia. Nung nabasa ko yun at nung narinig ko yun, nag-iba yung pakiramdam ko. Tapos di ko namalayan, tumutulo na pala yung luha ko. Ba't kanto? Ba't yung lyrics parang dinedescribe ako? Dinedescribe niya kung paano ako mag-feel, kung paano ako sumugal ganun kadali sa love. Ang dumating sa bridge, ano nga bang hinihintay na kukumpleto sa buhay? Sino nga bang walang hanggan? Hindi panandalian. Spiritually natauhan ako. Kasi parang ni-remind sa akin ni Lord na, Eileen, you were trying to wait on love, but you were waiting for the wrong kind of love. You were waiting for men, or you were waiting on men. But in reality, or in truth, you should be waiting on God. Nang maranasan ni Eileen ang pag-ibig ni Jesus, unti-unti niyang napatawad ang lalaking nakasakit sa kanya. Nagkaroon din siya ng pagnanais na mag-aral ng mga online courses upang makatulong sa espiritual na kalagayan ng mga kababaihan. Naglilingkod din siya sa Diyos bilang volunteer ng Puso Movement, isang organisasyon na umaabot at nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga kabataan. Sabi nga nila, galingan mo mag-heal. Kasi yung pain mo ngayon, yung mga wounds mo ngayon, kung paano mo sila i-deal at kung paano sila ma-heal, that will be somebody else's survival kit in the future. You have been so good to me. And pinakita mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Pinakita mo sa akin sa season at sa journey na to, na hindi love story ko with a future husband, yung gusto mong magkaroon ako at buhin. Pero yung love story ko sa iyo, yung love story nating dalawa. It's time to start trusting God now and watch as He works wonders in our lives. Let's walk forward in faith and confidence, knowing that with God all things are possible. Let's find hope from the letter of the Apostle Paul to the Philippians. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the numbers on your screen or scan the QR code. Huwag palampasin bukas ang isa na namang episode ng The 700 Club Asia na tiyak na maghahatid ng pagpapala sa inyo, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang, magbago pa kaya? Mag-asawang 7 taong bigo magkasupling, magkakaanak pa ba? Ano ang sasapitin nila? Mapagtatagumpayan kaya ang mga pagsubok? Through ups and downs.